Hello, Team Authentic all over the world! Welcome to the city of gentle people, Dumaguete! Bukod sa kakaibang charm at nakaka-relax na atmosphere sa Dumaguete City, sama-sama rin nating experience ang local vibe. Puntahan natin ang mga lugar kung saan sila madalas kumain, tumambay, at magpalipas ng oras. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Klook. Ito po yung ating promo code. At kung gusto nyo naman po magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Maayong adlaw, Dumaguete! Good morning, Manila! And in this episode, nandito tayo sa Dumaguete! Tara, pasok muna tayo sa airport, saka tayo magtsikahan. Ito yung kanilang arrival area. Maliit lang. Ito na kaagad yung kuwanan ninyo ng baggage. And then, ito na kaagad. Palabas na kaagad ng airport. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ganyan lang siyang kaliit. Wala na masyadong lakarang nagaganap. And then, if may sundo kayo, meron dito. Meron din mga van, taxi, o tayo, walkathon. And, for sure by this time, alam nyo na after ng Dumaguete, pupunta din tayo ng Siquijor. Nung ginawa natin before, yung Dumaguete Siquijor vlogs, kabubukas pa lang din nun ng tourism because katatapos ng pandemic, yes. And that time kasi, ang nanonood pa lang sa atin, 1,000. Ngayon, kahit pa paano, dumadami-dami na tayo, mas marami nang makakakita ng Dumaguete at Siquijor sa vlog natin, di ba? Mas marami tayong maririnig. Yes! That's why inulit natin siya. Ito yung airport. And then, the usual na ginagawa namin, guys, lumalabas talaga kami. Kasi, kapag mismo sa airport kayo, katulad doon, ang sinisingil, 150. So, try natin ditong lumabas para mas makatipid tayo sa pamasahe. Pero kung di naman kayo nagtitipid, carry lang ha. And then, meron din ditong jeep. Kaya lang, hindi tayo pwede dahil meron tayong dalang luggage. Makakaabala tayo. So again, yan yung disadvantage. Kapag ka naka-luggage, hindi kayo makakapag-jeep. Meron na uling lumalapit sa atin na tricycle. 150 din daw. Sitting 120. O, 150. Pero, labas tayo ng kaunti. Actually, meron din dito na hindi private. Ayun, katulad dito hindi siya private. Pero yun nga kasi may dala nga kasi tayo. So, makakaabala tayo. Ang galing na Enzo, naaalala niya pa. Sa totoo lang, hindi ko na talaga maalala yung airport. At ito daw, bago daw tong 7-Eleven. Nung pumunta daw kami rito last time, wala pa daw. Hello po! Ayan o, hinintoan tayo ng jeep. Pero yun nga nakakaya kasi pag sumakay tayo, maliit lang kasi yung jeep. Kaya maghanap na lang tayo ng tricycle. Anong tawag sa jeep? Ano yun? Multicam! Multicab, oo. Mahihirapan yung ibang pasahero. Ito, tignan natin. May lalapit sa ating tricycle. Tanong natin kung magkano. Para lang din magka-idea kayo.
100. O, pwede na siguro to. O, tara. O, ito, katulad nito, 100 daw. So, kahit pa paano, nakatipid na tayo. Tanong na natin kung magkano yung multi-cab. Magkano daw? 20 pesos daw. O, 20 pesos. So, kapag ka nakabag lang kayo, and then yung parang travel bag. Oo, yung dating dala natin. Oo. Kaya more convenient din yun eh. Medyo mabigat nga lang. Pero yun, ang laki talaga na matitipid nyo kapag wala kayong luggage. Imagine 20 pesos lang. McDonald's, and then Starbucks. In Farah, nakadilong Starbucks. And then nadaanan natin kanina, merong City Mall. Ito naman, Jollibee. Bagong bukas to. Bagong bukas. Diba? Yung Dumaguete, as in city na rin talaga siya. Yan. So kahit pa paano meron na kayong glimpse ng Dumaguete City. So next time magkikita-kita, nandun na tayo sa ating hotel. Yung kinuha natin, nandoon mismo sa city center. Malapit sa boulevard. Para lahat, walking distance lang. After mga 10 minutes lang from the airport, nandito na tayo. Katapat natin yung Dumaguete Public Market. And ito na yung ating hotel, ang Henia Hotel. Ayan. Tara, tingnan natin kung makakapag-check-in na tayo. Hello po, good morning. Oh, at least merong lift. And then, meron ditong lobby. At least merong waiting area. And air conditioned. Nandito na tayo sa loob ng hotel pero hindi pa tayo pwedeng mag-check-in. Understandable, it's 11 a.m. pa lang. Masyado pang maaga. Yes, pero ang bait naman. Oo. Mga 12:30 daw pwede na. Pero okay lang kasi we're so excited dahil first time natin may experience yung market. Yung ang tawag nila, painitan. Painitan. Oo. Kakain tayo doon nung sa atin parang suman yun or Suman. malagkit. Yes, yung lagi namin yun nababasa. Pero nung unang punta kasi natin dito sa Dumaguete, yun yung hindi natin na-experience kasi yung accommodation natin nasa loob. Ano dito. Kaya ngayon dito tayo mismo sa center. Merong guard. Alam nyo naman, nagka-trauma tayo dun sa Kota Kinabalu experience natin. Kaya sinabi namin sa inyo na magtitipid tayo pero dapat safe yung accommodation natin. Tara na, tawid na tayo. Nandito lang daw siya sa LED. Pasok lang daw tayo dyan. Hele-helera naman daw. Ito yung gusto namin ma-experience kasi nga, di ba? Very local. Barbershop pa dito. Kasi nasa loob talaga tayo ng palengke. And today is Sunday. Kaya we assume mas maraming tinda talaga. And then itong painitan daw, hanggang hapon naman daw siya. I guess this is it. Excited. Mahilig pa naman ako sa mga malagkit. Ito na. Tapos pipili ka lang. Actually, parang pare-pareho lang naman sila ng tinda. Ikaw na yung mamimili kung saan ka uupo. Tinatanong namin kung ano yung laman ng kabog. Sesame seeds. Oo. Mix na siya tanan, sir. Ubi, pilit, Ito naman. mango, may mangga sa Tres Marias. Ube, tsaka Ube. pilit. Sarap din to. Tsaka, Pilit is malagkit, di ba? Ng kanin. Malakit. oo. And then, kabog ulit. Meron din. And then, ayan, choco Ito, may mango. mangga. Yan. Choco mango. Saan po pwedeng, if ever kumain? Sa inyo, di po yan. Ayan, pwede pala doon eh. Tara, order tayo. Guys, ito na pala yung bibili natin. Meron pala silang tinatawag na 10-5-5-5. Yung 10, presyohan pala siya. Itong 10, yung puto maya. Ayan. Puto maya. Sikat ka natin. Sikat na si ate. Tapos, yung toppings, kada toppings 555, kaya siya tinawag na 10-555. Yung pala siya. Pero yung malagkit siya. Ayan. Tara, makikisyoso tayo kung paano ginagawa. So, eto, goodbye muna tayo dito kila Tres Marias at saka kila Kabog. Dito tayo. Ayan. And then, ayan na yung tsokolate. Lagyan siya ng tsokolate.
Para, ayan yung isang 5. 5 pesos. And then, peanut butter, another 5. Oh. So, ibig sabihin, ang total niya, 25 pesos lang. Oo, 25 pesos. Nilalagyan siya ng peanut. Wow! Ang bango rin ng peanut. Yes. Sarap. Hindi pa man, di ba? And then, condense. 5 din. O, 5 din. O, kompleto na ang ating 10-5-5-5. Si Ate Rhea May. Thank you po, Ate Rhea May, sa 10-5-5-5. O, ito na yung ating 10-5-5-5. Senso mo na unang titikim. Okay, try na natin. Oh. As in, mix na mix. Sarap. Kamusta? Ang maganda kasi dito, as in, iba-ibang flavor na yung matitikman mo eh. Maghahalo-halo na. Actually, totoo yun. Basta unang tigim mo sa kanya, malalasama mo yung peanut butter, yung chocolate, pati yung condensed milk. Masarap. Actually, di ba, yung peanut butter kasi, at saka yung condense, at saka yung chocolate, pag pinagsama mo kasi siya, para rin siyang champurado. Champurado. Oo, ganun din kasi yung magiging lasa niya. Tapos malakit pa yung kanya. Yes. Sarap na. Ang sarap ng chocolate, grabe. Yung chocolate, ang sarap. Ano? Imagine sa 25 pesos, nakakabusog na to. Tapos di ba, Sarap. based sa mga nababasa natin, itong 10-5-5-5, mas masarap siya sa breakfast kasi itong mas mabigat siya sa chin. Punta kayo rito ng umaga bago kayo magsikihor or bago kayo mag-tour. Tayo kasi meron tayong breakfast. Pakiramdam ko, during that time, jump pack. Yung jump pack, exercise gulong. So tayo, at least na-experience na natin siya. Guys, naiba na namin yung pangalan. Nagpa-add kasi kami ng tsokolate. So, magiging pangalan niya na ay 10-5-5-5-5. Apat na 5 na. So, lahat yan, 30 pesos na. Tapos na tayo. Simot na simot talaga namin. Ay, may tinda rin sila mga pandesal. The usual din naman na almusal. Meron din silang mga palaman. Good afternoon po. Meron ding eggs, hotdogs. Yan. Pero syempre, pag pumunta kayo dito, ang tikman nyo yung puto. Puto rin pala tawag nila. O, yung 10-5-5-5. Ang tikman nyo. At saka yung suman na kabog. Kapag na-experience na nga natin guys yung painita dito sa Dumaguete. So check na yun at lalong-lalo na yung 10-5-5-5. Actually, masarap siya, no? Masarap siya. Ano nga siya? Mas pinasarap na champurado yung datingan niya. So check na natin siya. Ngayon naman, magro-room tour agad tayo para may pakita namin sa inyo yung ating hotel. It's 12:10 p.m. Pwede na daw tayo mag-check-in. Yay! Ang room natin ay nasa 5th floor. Ayan. So excited na ba kayo sa room tour? Ano mga expectations? Basta nung nag-book ako, nung nakita ko may guard, carry na. Basta dun sa mga nakapanood ng live natin, alam nyo na, nagkaroon tayo ng kaunting trauma pagdating sa accommodation. Kaya wag masyadong magtipid. Kung ang kapalit naman ay kaligtasan. Maliit lang yung hotel, pero ang linis, ang aliwalas, and mukhang bagong-bago pa. Tignan na lang natin ha, pagdating sa loob. Tingnan nyo, pati yung ganito nila. Diba? Modern. So, here's our room. Ayan. Ayan. Ngayon pa lang hinatid yung towel natin kasi maaga-aga pa, guys. Maraming salamat po. And ito na nga yung ating room. So, ganito na lang kasi hindi siya ganung kalaki. Pero tignan nyo naman tong bed. Grabe. As in, king-size bed. And then, pagpasok mo talaga ang lamig. Tapos ano siya? Modern. As in, modern na modern. Nagulat kami. Oh. And then, meron ditong table and chair. May pa-free dito na coffee and tea din. Walang fridge. Wala lang siyang fridge. May safety deposit box and then
Ito yung lalagyan natin ng mga gamit at damit. Of course, may TV. Doon lang ako nalungkot kasi ang alam ko nga may window, pero yung window niya pala, iba. Oo. As in, kailangan mo siyang buksan. Ayan, no? And, tchadan! So, carry na din kasi maaliwalas naman. Tapos, nandito yung sink sa labas. Hello! Tapos, meron ditong toiletries. Ayan. And then, pasok na tayo rito sa toilet. Ito lang, kapag hindi kayo couple, medyo magkakailangan kayo. Makikita yung silhouette nyo, see-through siya. Oo. So, tignan natin. Ito yung kanilang toilet. Ay! May paano naman pala, may tawag to, partition egg. Ayan, oh. Naka-partition siya. Ito yung toilet, and then, ito yung shower. Actually, napaka-modern naman. Ang ganda ng room. Kaya lang naloka lang talaga ako sa window. Ayan o. Ang ganda niya. Smart TV pa, oh. Tapos, may pasalamin pa dito. Yung kama talaga, ang laki. And ito na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya ay Henya Hotel. Katapat na katapat lang siya ng Dumaguete City Market. And guys, binook natin siya sa Agoda. And of course, anong pa nga bang gagawin? Gamitin ang ating affiliate link. Yes! Sa simple plugging. Yes. And guys, nakuha nga pa natin siya sa halagang 2,154 pesos per night. Kasama na dun yung set meal na breakfast. Yes, so tinanong na kagad namin, set meal daw siya. Lalabas na tayo. Ito yung harap ng ating hotel. Katabi niya, meron ditong Watsons. Puro pharmacy. And, eto yung palengke. Tapos, meron din ditong isa pang hostel. Vintage Inn. So, tara, lakad lang tayo papunta ng Boulevard. Dito yung papunta ng Boulevard, papunta ng Simbahan, and then ng Rizal Park. Ito, another pharmacy. Dito kami bumili kanina ng water. Although meron naman pala sa hotel natin, pwede mag-refill. Ang ganda ng panahon. Hindi maaraw. Makulimlim pero wag naman sanang umulan. Pero mukhang hindi na nagbabadya yung ulan. Oo, ang ganda ng kulay ng Clear langit skies. oh. Yes. Tara. Lakad lang tayo para mas ma-feel na natin ang vibe here in Dumaguete. Nandito naman tayo sa Quezon Park daw. Base kay Google Map. Oh, Quezon Park. Daming estudyante. And today nga pala is Sunday. Meron yatang program or nagpa-practice sila. Sabi, oh. Ito ang vibe. Hindi nyo rin kailangan magmadali. Ay, ito pala, sa harap natin, oh, may Jollibee. And then, Red Ribbon. Actually, sa rin itong Dumaguete, sa gustong-gusto namin, kain tulog lang kami dito, tsaka tambay. Ang saya. Diba? Ito yung gustong-gusto nga namin kapag medyo nasa probinsya. Yung plaza, makikita mo, buhay na buhay. Tapos, as in, ang mga nakatambay, yung mga estudyante, ganyan, mga locals. Diba? Tapos yung mapifeel mo talaga na safe. Ito yung mga ganitong moment, parang pakiramdam mo, hindi nag-exist yung social media pa. O kasi wala kang makikita naka-cellphone. Yun, nakakatayo mga estudyante. Meron mga nagpe-paintings, may mga nagpa-practice ng sayaw. Ano ba yung tawag doon? Yung sabayang bigkas. Yun. Ito rin, sayaw din. And then, eto pala, meron kasi ritong monumento, gusto niyo monumento, si Rizal.
So kaya akala ko ang tawag dito dati, Rizal Park. Hindi pala. Kasi nga, yun nga, based nga kay Google, Quezon siya. Quezon ba, bes? Quezon Hall. Oo. Quezon Hall or Quezon Plaza. Ayan, and then tawid lang tayo doon. Nandun na yung St. Catherine Cathedral. Ito, yung pagkatapos ng misa, punta ka lang sa plaza, tambay ka lang. Very much probinsya vibe. And then nakaka-relax lang siya. Diba? We really love Dumaguete. Diba ang saya? Grabe. Ang ganda nung vibe niya. Ito nga pala yung St. Catherine. And then nandito yung Belfry Tower. Napuntahan na rin natin yan last time. And then nagtanong tayo kung pwede magpalipad ng drone. Wala naman daw silang city ordinance na bawal. So ibig sabihin, pwede. Diba? And then nabiyayaan pa tayo ng magandang panahon. Mag-say a little prayer muna tayo. Na-tsempo talaga tayo na merong misa. Ay, Bisaya yung misa today. I mean this time. Thankful, grateful sa atong Ginoo. Dito na lang tayo sa labas. Huwag na tayo dun sa loob. Ipinaman ka na to ang nangayo, baling pangayo. So makita-kita na lang tayo later. Usang hakas. Guys, yung nga pala, bukod sa kilala ang Dumaguete na City of Gentle People, kilala din sila sa mga universities. Yes. So lalong-lalo na yung Silliman University. So doon din sila popular. Pero syempre, di natin pupunta. Nang alam ko, meron din doong museum. So naupunta na tayo sa pinaka-tower. Ay, bili tayo muna ng mangga. Hindi na natiisin. Tapos doon tayo mag-food trip sa Boulevard. 20 pesos. Yan. Meron siyang toyo. Pwede din lagyan ng bagoong. Yes, pwede rin bagoong. Pero tayo, toyo lang pinalagay natin. And asin. Tabi muna tayo dito. Masarap, no? In fairness. Pero ano siya, parang halo. Parang merong maasim, tapos sinaluan din ng hinog. Parang nga naman balance. Oo. Basta mga probinsya talaga, gusto ko yung sausawan ng mangga nila. Suka na, parang tawag nila patis. Asin, Ito naman, baka matamis. Yung una ko natikman, maasim. Ito naman siguro matamis. Balance nga, matamis naman to. Wala mong matuba. Pwede rin kayo ditong magturok ng kandila. Pero, upon checking, may restoration palang nagaganap sa Belfry Tower. So, hindi tayo makakapasok. Buti na last time nakapasok na tayo dito. Ayan. So, hindi natin siya mapupuntahan. So, carry na lang din. Ang gawin natin, punta na tayo ng Boulevard para makapag-food trip na tayo. Nakakatuwa dito, merong nagga-guide kapag katatawid na. Ayan, punta na tayo sa Boulevard. One of the things na na-enjoy din namin. Kasi nga, di ba, sa mga ganong kasing kainan, nakakasalamuha natin yung mga locals. O ayan, di ba, napaka-relaxing ng atmosphere dito sa Dumaguete City. Yehey, we're here na. Tanong mo nga, best kung magkano yung mangga para maano natin. Ayun, kasi may mangga rin dito. Ah, okay. Thank you. 25 pesos. Thank you po. And then, eto, dito tayo kumakain.
Meron ditong mga kainan. Mamaya na tayo dun sa harap pa. Surprise muna. Ang ganda ngayon, no? Ang ganda kasi ng panahon. Pakita natin ang kaunting bundok. Ayan. Ang ganda kasi ng panahon. So, kitang-kita siya. Tapos dito yung mangga, 25. Ayan. Tapos upo lang tayo dito. Hanap lang tayo. Yung mga pagkain dito, yung mga street food, ha? Tapos pare-parehas yung Pare-parehas lang, oo. Kwek-kwek, ganyan. Tapos, kung gusto nyo talaga ng medyo saucing kainan, ayun, pagtawid. Diyan din yung mga Sans Rival na nakainan na rin natin last time. Ito, dito na lang tayo, bes. Parang hindi na tayo iikot. Ayan, dito, oh. Oh, ito, para meron tayo ditong pwesto. Ayan, order lang tayo. Tapos, ito yung upuan natin. Ito na. Niluluto na yung order natin ni chef. Meron tayong chef. At ito yung mga in-order natin. Uy! Diba? Nakakamiss kayo mga street food. Lalo na kung pagka nasa abroad kayo, no? Ay mga in-order natin. Meron tayong tukneneng. Tapos yung tempura, tawag sa kanila. Sa atin kasi parang kikiam. Not parang kikiam Sa atin. Tapos cheese stick. And then fries. Tapos mamaya, magbabalot din tayo. Diba? Combo. So actually, pare-pares naman sila ng tinda. Ikaw na lang mamimili kung saan ka. Tapos ayan, meron ditong mga sausawan. And then, kapag ka maraming tao, wala kayong choice, dapat makikisalamuha talaga kayo. Minsan may makakatabi talaga kayo. Parang last time naalala ko, di ba, si ate, nakakwentuhan natin habang naghihintay kami ng order. Habang napapaluto tayo. Kasi talaga yun, makakasalamuha mo talaga sila. Eh, ito rin yung one thing na lagi naming nilulook forward kapag pupunta tayo sa isang lugar. Lalo na pag domestic, no? Pag mga provinces. Yung makakasalamuha mo talaga yung mga locals. And then, kung saan sila tumatambay, kung saan sila kumakain. Kung ano yung mga trip nila. Yung gusto namin ginagawa. Pero, tip lang ulit, syempre, dapat ready kayo. Ito yung mga habang kumakain kayo, yung merong, yun na, yung kakalabit, ganyan, mga bata. So, ganun siya. Para lang just in case lang. Pero for sure naman, sanay na rin naman kayo. Di ba sa Pilipinas kasi. At saka kahit sa Manila, di ba? Gagawa na tayo ng sausawan natin. Isa-isa lang dumadating yung order natin. Kapag ganito kasi gusto ko maanghang ng very light. Ito yung order natin, oh. So, ang kulang na lang ay yung French fries and cheese stick. Tapos mamaya meron na tayong dinner. Hindi pa man tayo tapos nakita namin merong bazaar doon. Yung pala, food bazaar pala siya. Puro daw ihaw-ihaw. And, ito pa, meron pa ditong cheese powder. Tara, di ba? Ikaw yung masusunod kung gano'ng karami ilalagay mo. Yun na nga yung lagi rin namin sa inyong sinasabi ni Enzo. Yung kinakain natin, super normal lang. Very common. Pero yung vibe na kasi, yun na kasi minsan yung binabayaran dun. Ayan, di ba? Tayo naglagay ng sauce natin. Ano bes? Malutong. Sa fries naman kasi basta malutong, masarap. Ayan na. Ito muna yung ating food. For now. Tapos magsa-sunset tayo and then kain ulit. Yun lang naman ginagawa dito sa Dumaguete. Kaya naman maghihintay tayo ng sunset. Although, nasa kabila siya. Carry lang. Dito pa rin tayo maghihintay sa boulevard. Baka mag-iba rin yung kulay ng langit mamaya. Oo, nasa kabila yung sunset. Ayan, may sorbetes. And then may bilihan din ng mga ref magnets ba to, bes? O may ref magnets din, Ayan. Pasalubong, meron din. And then, yung nagbebenta ng mga balloons. Grabe yung mga ganito nakaka-nostalgic, no? Yung from simbahan, kakain kayo, and then, yung mga bata nagpapabili ng balloons, sa sorbetes, lalakad, and then magpa-park. Ito pa, meron pa dito, ano tawag dito? Scramble. Oo. Yung kulay pink. So, this is the vibe.
And ang ginawa namin last time, na-vlog pa ba natin yun? Bumalik pa kami rito ng gabi. Gabi, hindi na. Hindi na namin yung binlog. Nakatambay lang kami rito. Yeah. Ay, nawala na yung ilaw. Last time may ilaw dito. Baka kasi magki-Christmas pa tayo nung pumunta. Hindi ko na maalala. Oo, may ilaw dito. Dito mismo. Lakaran. Hello po. Ayan, oh. Ngayon wala. Baka nga pagka-Christmas lang. Nagbabago din yung ano rito, kulay, o kahit nasa kabila yung sunset. So, ito na yun. Kaya kung pupunta kayo ng Siquijor, daan din kayo rito sa Dumaguete. Kahit overnight lang. Worth it. Oo. And wala kayong choice. Kasi may mga times talaga na dito talaga kayo dadaan. Mag-stay na din kayo. Kasi yung papunta ng Apo Island, dito din. And then kung gusto nyo mag-explore ng iba pang lugar dito sa Negros, dito rin talaga. Diba? Napapalibutan pa rin siya ng bundok. Siyempre, humanap na rin tayo ng pwesto. Dito tayo. Pupulang tayo dito. Diba? One of the locals tayo. Ano ngayon yung tubig? Ay, grabe. Tignan nyo naman guys. So, ang linaw ng tubig. Ayan o. Diba? Ang linaw ng tubig. Nandito tayo ngayon sa Boulevard, ha? Sana all. Ganitong kalinaw yung tubig. Nakaupo na tayo guys, pero sorry. Gusto ko lang sa inyo ipakita talaga kung gaano kalinaw yung tubig. Diba? Kitang-kita natin yung ilalim. Kaya no wonder. Yun doon din sa Siquijor, yung sa port pa lang, diba? Ang ganda na kaagad ng tubig. Dito din kasi, oh. Sobrang linaw ng tubig. Ito lang yung ganap natin. As in, waiting lang tayo ng sunset. Ito yung ating view. Grabe. Kusang mag-shutdown yung katawan nyo. As in, marerelax lang talaga kayo. Grabe. Buhay na buhay pa yung dagat nila. Bukod sa mga isla, nakakita kami ng snake. Pero maliit lang naman Maliit ito. lang naman. That's why takot na takot talaga kami sa mga dagat. Tsaka yung mga madahon. At saka yung mga sea urchin na yun, oh. Oo. Yeah, so ito lang yung ganap natin. And after nito, ano nang gagawin natin? Kakain na tayo ulit. So ito yung mga moment na minsan kailangan talaga natin. Oo. Di ba? Ito yung ano lang, gusto mo lang talagang ma-relax. Ayan, punta kayo rito sa Dumaguete. Kasi kusangang shutdown yung katawan. Kusang mafe-feel nyo na, ay kailangan kong mag-relax Oo. ngayon. Walang magagawa, relax talaga ako. Tapos kakain. Yun lang siya talaga. We're loving the vibe. As in yung park nila, yung boulevard nila. Buhay na buhay, napakinabangan talaga. Ito yung masarap yung meron kang matatambayan. Ay, although, buti na galing na tayo ng Rizal Park. O di ba sa Rizal Park naman, meron naman. Sa atin sa Manila. Very much pang family talaga. Itong area na to. Tapos may tumutugtog. May iba't ibang klaseng sports. Nagpa-practice sila. Diyos mio. Tapos ito yung tugtog. Oh my gosh. Parang pumapasok talaga sa kaluluwa ko. Grabe! Basta guys, itong Dumaguete ha, parang mas maganda dito
first day or last day Yes. before mag-explore and after mag-explore. Yes, yun talaga siya. Nako, huwag yung palalagpasan ng Dumaguete. Kasi ang sarap lang talaga dito. Kumbaga, ano talaga siya. Ito yung makakapag-reflect ka kahit papaano. At saka itong Dumaguete yung parang warm up. Oo, Ganun. ganun. Tapos pang cool down Yes, pagkatapos. and pagdating sa pagkain ha, ang dami rito pwedeng kainan. Although nagawa na kasi natin siya last time. So hindi na rin namin siya gagawin. Tsaka limited lang kasi yung time natin dito. As in overnight lang talaga tayo. And then mag-explore na tayo for 2 consecutive days. Gusto niyo yung 2 consecutive days? Diba? Makinig lang kayo guys. Para pati kayo ma-relax. Diba? Ang sarap sa tenga ng mga huni ng ibon. And from here guys, tanaw na natin dito yung pinaka port or pier going to Siquijor, Bohol, alam ko dito din. So lahat nandito mismo yung pier. And then now, San Sir habang maaga-aga pa, hanap tayo ng Silbanas. Silbanas, ano ba tawag? Silbanas. Oo, kasi hindi ka daw nakapunta Ng Dumaguete. na hindi ka nakatignan ng Silbanas, na hindi namin ginawa last time. Kasi kinain namin last time, Sans Ribal. And then, meron din dito. Ano yung favorite natin dito? Resto? Dalawang beses na doon kung may pero isang beses Ay, na oo! Lantaw! Lantaw! Oo, yung Lantaw. Kasi Kasi ang mura ng ano doon, kasi super bata. patang mura doon. Ito yung Sans Ribal. Nakakain na tayo dyan last time. Pero ang kinain natin dyan, ayun nga, Sans Ribal. At saka mga dessert. And then, kapag Filipino food naman, sa Lantaw. Punta kayo ng Lantaw. Lalo na kung family or group kayo. Mura lang siya. Okay, nagtatalo pa kami ni Enzo kasi alala niya daw, nakakain daw pala kami ng Kasi Silbanas. pagkakala ko iba-iba kulay nun eh. Oo. Wag na nating panoorin ulit yung vlog natin. Gusto pa na sana namin hanapin. Talaga nagtatalo kami. O bumili na lang ulit tayo. Ibig sabihin, nakalimutan na namin yung lasa. Oo nga. Kaya tikman ulit natin. Tapos yun, iti-take out lang natin. Kasi lang naman Silbanas lang, tapos sa loob pa tayo. Oo. Tingnan namin sa inyo yung place, ha? Welcome to our house. Yes! Mansion. Ang lamig. Sarap. Yan. So last time dito tayo nakapwesto. So ngayon, take out lang tayo. Ano best meron daw? Silbanas. Per piece, 22 pesos. And then per packs, 220, 10 pieces. So same lang. Ay, hindi. Tama, same lang. Di ba? Naguluhan pa ako. So, ano lang tayo, piece. Kasi gusto lang namin matikman. Ako sa akin, butter. Tapos doon tayo kumain sa Boulevard. Ayan, order lang tayo. Balik lang ulit tayo sa Boulevard. Katapat na katapat lang kasi, mas gumanda na ang kalangitan. Oh. Di ba? Nag-reflect na rin siya sa dagat, oh. Dito masarap kumain ng Silbanas. Ganda. Kahit dito, oh. Ganda ng sunset. Yung kulay talaga. Nung nagbago na yung kulay ng langit, grabe. Again, we're loving Dumaguete! Ito na yung ating Silbanas. Anong tanong sa'yo ni ate? Sir, isang pack po ba? No. Hindi po, tag-isa lang po. Titikman lang po namin. Press release. Natikman na po kasi namin yan Oo. before. Iba-vlog lang na. Diba? Ang flavor mo ay butter. Butter lang sa akin. Alam nyo, kasi mas plain. Kaya Enzo naman, Ube. ube. Nakalimutan ko na kasi talaga na kumain din kami nito eh. Sarap. Sarap. Actually, parang yung sa akin, Sans Ribal din yung lasa. Kasi di ba ganito yung Sans Ribal? Sarap. Parang Sans Ribal talaga siya. Ang pinagkaiba niya lang, yung Sans Ribal kasi di ba may buo-buong peanut. Ito kasi soft lang. Ang sarap naman. Makabili pa nga ng isang piraso. Huwag ko na bal pumasok doon. Ito guys, di ba? Tapos ang daming foreigner sa loob. Sarap. Kaya lang dapat ma-maintain nyo yung lamig. Kasi parang natutunaw din siya. No? Sarap.
And now, punta na tayo dito sa food bazaar daw, sabi ni Kuya. Ay, oh. Street massage. Why not? Ay, may pedicure din. Kakaaliw. Oh. And then meron talaga hilot-hilot. At least ito mga professional talaga. And then, eto na. Kaunti lang din yung pagpipilian. So parang mga seafood lang ba yan? I mean, may chicken din. Sige, tingin tayo. Para dito na tayo kumain. Gusto niyo magpaharana? Pwede. Huh? Lalo kayong marerelax. Ito na. Meron ditong chicken inasal. Halo naman. Oh. Merong inasal. Ay, only rice daw. Oh. Meron din sila ritong mami or batchoy. And then, meron din seafood. Barbecue. Ito din. Hello po. Inasal. Marami kayong pagpipila. Chorizo. Diba? So, meron din namang mga pagpipilian. Ihaw-ihaw talaga. Again, pipili ka na lang uli kung saan mo gusto. Ay, ito. Ano to? Ay, ito hindi may mga lutong ulam. Parang karinderya. Oo. Ayan o. Tapos, kayo na yung mamimili kung saan yung gustong kumain. Kung dito, or, meron silang loob. Ito, luto na. Oo. Ay, hindi. Meron din silang barbecue. May boneless lechon. Ito yung mga pagkain nila. Ay, kari-kari. Daming pagkain, no? Dito na lang siguro tayo para marami tayong pagpilian. Ito na yung food natin. Ito yung bulalo, 220. And then, boneless lechon, 125 kasama na yung rice. Tapos yung kay Enzo, kinilaw with the rice. 165. And then, meron tayo ritong tortang alimasag. 95 siya kapag kami rice. Kapag wala, minus 15. Ayun yung ating food. And then, water lang tayo. Kain na naman tayo. Alam nyo guys, sa totoo lang kasi, kapag nasa travel ka, ang hirap din mag-diet. Wow, hindi ba yung justification? Kasi syempre gusto namin kayong pakita ng iba't ibang klaseng food. Kaya ginagawa namin, baliktad. Pag uwi sa bahay, doon kami halos hindi na kumakain. Oo. And then nga, mawalk naman talaga. So, ganun din syempre, dapat haluan natin ng kaunting exercise, di ba? Ito na yung food natin. Nakakaaliw to. Excited ako sa lasa nito. Very much locals kasi yung ganito eh. Ay, may luya talaga sila. No? Ito gusto to na Enzo kasi yung mama niya, ang tawag ko, lutong Bisaya. Di ba? Ganun. Pero yung humba din, ang sasarap din magluto ng mga Bisaya. Mas wala silang sili, di ba? Nalagyan kasi nila sili. So, in fairness, masarap ulit yung ating food for tonight. Tapos na tayo mag-dinner. Grabe, biglang dami yung tao. Diba? Lalo na tong kinainan natin, puno na kagad sa labas, oh. Oh, ayan. Siguro nga ito yung mga after ng misa. Kain na sila. Ay, meron din palang milk tea dito. Yung mga milk tea din. So, tara. Upo muna tayo. Tambay muna tayo dun sa Boulevard. Doon na tayo mag-recap. Pabalik na ulit tayo ng Boulevard. And then, dito tayo kanina kumain ng street food. Mga kwek-kwek. O, diba? Naiba na rin bigla yung vibe. Nung nagdilim na. And then, binuksan na tong ilaw. Nakakatuwa tong area na to. Daming tao. Buhay na buhay siya. Tapos, ang daming nangyayari sa paligid. May nagbibideo okay. May nagpipreach. Merong nangaharana. May naglalaro. Ang dami. So, may abibi pa. Ang saya dito sa area na to. Ng Dumaguete City. And dito na nagtatapos ang ating buong araw. So, worth it ba bumisita dito sa Dumaguete? Yes, worth it. Oo. Worth it. Magandang Dumaguete. Yes, and then,
ito yung probinsya, parang nasa probinsya, pero hindi mo mafe-feel na nasa Angulo, no? Hindi ganito. Yung vibe niya, probinsya pa din kasi ang laid back lang. Pero when it comes to, for example, ano ba tawag doon? Yung efficiency ng lugar at saka yung pagiging convenient, hindi mo siya mapipil na probinsya kasi kompleto nandito Oo, lahat. Kasi pag nag-crave ka ng coffee, merong Starbucks, may mga oo. fast food chain, kahit Oo. paano. So yun yung ibig naming sabihin. Yes, nasa medyo probinsya ka, pero hindi ka naman pinagkaitan. Yung iba kami hindi ka maboboard. So, hindi ka maboboard. Ang dami mo kasing pwede rin gawin. And then from here, ang dami nyo nang pwedeng puntahan. Yun nga, yung Siquijor, yung Apo Island, and then yung mag-iikot kayo mismo dito sa Negros. Naalala ko yung sinabi mo nga pala dito ng first time natin. Ano? Ito yung transport hub. Oo, parang gano'n. Hindi, jump off point. Oh, tama mo. So, ayan. And bago nga pala tayo magtapos, gusto muna nating mag-hi sa ating... Kay Sir Daryl po. Hi po, Sir Daryl. Yes, sa ating ka-authentic na si Sir Daryl. Sabi niya, isi-send niya daw sa atin yung photo. So, if ever ito yung photo niya, kapag hindi niya na-send sa atin, hi Hi na lang po. So, ayan. And we are so excited kasi bukas, magde-day tour na tayo going to Siquijor! Kita-kits! Bye, everyone.